Ang video na inyong mapapanood ay naglalaman ng mga eksenang hindi angkop sa mga sensitibong manonood, kinakailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Isa pong hindi makakalimutang bangungot sa buhay po naming pamilya, ma'am. Dahil kung ilalarawan ko po siya, isa po siyang halimaw. Bakit niya naisipang gawin sa akin to? Hindi man niya naisip na may maliliit pa po akong anak na umaasa sa akin. Paano na lang po kung panahon na tinaga niya ako at napatay niya po ako? Paano po yung mga anak ko? Sino po ang tatayong ama? Pumunta po ako sa barangay. Kinuhaan lang po nila ako ng blatter. Wala po silang ginawang aksyon. Pumunta po ako sa presinto. Hindi po nila ako pinakinggan din. Ito hindi na pambarangay kasi krimen na to. Pag gumamit ka ng sandata, ano man ginamit mo, bakal, itak, or palakol, krimen na yan. Epifanio Katome, kinig ka. Ang sino naman nakakita yung hugis na mukha, yung ilong na hindi ko maintindihan, ang ipin na walang toothbrush, ang haba ng buhok na kailangan gupit, ako magiging barbero mo, aayusin ko. Pag ikaw tinarget ko, umayos ka. Pag wala ka sa tama, ilalagay ka namin sa tama. Ang bolo o mas kilalang itak ay matagal ng bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa sektor ng agrikultura, lalo na sa mga magsasaka, ang bolo o itak ay mahalagang gamit sa pagsasaka at paghahanap buhay. Ginagamit ito sa pagputol ng kahoy, paglilinis ng sakahan, pag-aani ng nyug at iba pang gawaing pangkabuhayan. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng kagamitang pansaka ay ginamit din bilang sandata lalo na sa pagtatanggol sa sarili, lupain at bayan noong panahon ng pananakop. Hanggang sa kasalukuyan, ang bolo o itak ay nananatiling karaniwang kagamitan sa maraming tahanang Pilipino, mapaprobinsya man o sa lungsod. Masasabing ang bahay ay hindi matatawag na bahay kung walang bolo. Ngunit paano kung ang bolo na karaniwang ginagamit sa pangkabuhayan ay naging sandata ng karahasan? Panay ang ikot ni Epifanio sa bahay namin. May dala pong itak. Hinahanap daw po ako. Sa harap po mismo ng mga anak ko, kitang-kita po nila kung paano po ako tinaga ni Ipang. Wala naman po akong kasalanan sa kanya. Bali, ang gusto ko lang po kasing mangyari, kaya ko po kinumplain yung pagkukuha nila ng mangga, pag-harvest nila. Para maging maayos naman po yung usapan doon sa bunga ng mangga na yan. Dahil kami ang nakakasakop po doon sa puno na yan. Hindi naman po nila kami kinakausap bago nila hinarvest. Sa bulubunduking bahagi ng Taytay Rizal, isang simpleng alitan ng dalawang magkabarangay ang nauwi sa marahas na pananaga. Ang itinuturong ugat ng alitan, isang puno ng mangga na hitik sa bunga. Ang biktima, si Julius Avila, 5 taon ng caretaker na isang lupain sa barangay San Juan, Taytay Rizal. Literal na katabi ng kanyang bahay ang puno ng manggang naging sentro ng kanilang alitan. Isa ring gwardya si Julius, ang kanyang mga kamay ang pangunahing puhunan niya sa trabaho at paghahanap buhay. Ngunit ang mga kamay ding ito ang ginamit niyang panangga laban sa matalim na bolo na ipinanaga sa kanya ni Epifanio Katome. Habang kausap ko po yung pulis, paglingat ko po, bigla na po niya akong inundayan ng itak ng taga sa direction po sa ulo ko. Kaya yung kamay ko po, naisalag ko po. Kaya po biglang lumaylay dahil naputol po yung pinakabuto niya. Ang pakiramdam ko, mamamatay na din po ako noong araw na yun. Pero nagkaroon pa po ako ng pagkakataon na makatakbo noong araw na yun. Kaya pinilit ko po talagang makalayo. Pero hinabol pa rin po niya ako hanggang makasalubong ko po yung mga pulis na rumisponde po. Mapalad si Julius na sa pagamutan siya dinala at hindi sa libingan. Ngunit ang kanyang kaligtasan ay may mabigat na kapalit, matinding sugat.
trauma at bantang mawala ng kakayahang maghanap buhay. Dahil dito, lumapit na si Julius sa bitag para iparating ang kanyang mapait na karanasan. Bakit po kayo lumapit sa amin? Kayo lang po yung alam ko makatulong sa amin dahil yung presinto po sa barangay, wala pong ginagawang ka-aksyon. Wala po ako idea kung bakit ayaw nilang tanggapin yung complaint ko. Dito kami nagagalit. Itong pagpapabaya or pagbaliwala, mga putok sa puho kayo eh. So, itinaga to, krimen na po to. Hindi na po pwedeng away barangay itong lintek na to. Nandahil lamang sa mangga, binabantayan mo, tapos pinasok pa yung lugar ninyo, tapos mamaya nagkaroon ng alitan, tapos nagkaroon ng tagaan. Krimen na yun eh. Katangahan, kaistupiduhan, etong ginawa ninyo, tinaga na maputol ang kamay, hindi nyo pa tinatanggap kasi binababa nyo sa barangay. Tangahan ninyo, pag-untug-untugin kong ulo ninyo, gagalit na ako sa inyo. Marami na kayo, nakaka-4-5 ng beses na kayo dyan sa Rizal, ha? Puro katangahan. Huwag mo akong pilitin pumunta sa presinto ninyo para dikdik sa inyo mga kokote itong kapalpakan ninyo. Kasi pag ako pumasok na dyan, hindi nyo magugustuhan. Mula po kahapon, pagkatapos natin nag-usap, pinadeployed ko na po itong mga brigada natin sa peace and order. Pinahanap natin si Epipanyo Katome, pati po yung chairman, pinatawag ko kahapon. Wala na kaming info kay Katome hanggang ngayon po. Hindi pa po nagpapakita sa amin. Ngayon mo sabihin ngayon yung mga yabang pinagmamalaki mo dyan na takbuhin ako, na dayo lang ako dyan. Ngayon mo gawin na magyabang ka na iniikot-ikutan mo yung bahay ng mag-iin ako dyan. Iniikot-ikutan? Opo. Turo mo sa akin, ikot-ikutan ko rin bahay na to. Yung 30 miles radius, para siyang wanted para sa akin. Ang itinuturong nasa likod ng pananaga kay Julius ay si Epifanio Katome na matagal na raw inaangkin ang puno ng manggang nakatayo sa lupang binabantayan ni Julius. Maayos naman po yung pakitunguhan namin. Yun, nagbabatian naman po kami. Hindi ko lang po maintindihan bakit umabot pa po sa tagaan yung inilapit ko sa barangay na para maging maayos. Na imbis na maging maayos yung usapan, bakit humantong sa tagaan. Ang gusto ko lang naman ng mangyari doon sa mangga na yun, sinasabing mong kayo ang nagtanim, inyong po yun, hindi ko inaangkin. Ang gusto ko lang po, bigyan nyo lang naman kami ng respeto. Mangga ang pinagmula ng alitan, pero pananaga ang kinahantungan. Bakit may mga taong sa halip na idaan sa usapan, ang galit at karahasan na nagiging kasagutan? Kinonsulta ng bitag ang psychologist na si Dr. Randy De Llosa at professional criminologist na si Dr. Ariel Manlusok. Maraming implikasyon yung naging behavior ng nalaga. Unang-una, siyempre meron siyang intensyon na gusto niyang gawin, tapos meron siyang purpose. And yung purpose niya is mag-inflict ng aggression or violence. Sa field ng psychiatry, siyempre mag-iisip tayo ng diagnosis na posibleng nandun yung intermittent explosive disorder. Ang ibig sabihin, yung biglang sumasabog na lang and unpredictable. So kahit maliit yung trigger, sobra naman yung reaction. The real problem kasi is once our emotion bursts, it covers up our will. Lahat ng decision galing sa strong na emotion leads to wrong decision. Kaya dapat wag tayo nagde-decide kapag very strong yung ating emotion, whether it is a strong emotion like happiness or joy or anger. Much more yung anger kasi very strong factor po siya. It can bring a person to something that he himself doesn't want to become somehow. We will end up making a decision that at the end, we do not want to accept the consequence. No? Sabi nga, bawat decision na ginagawa natin ay may kaakibat na aksyon. At bawat aksyon ay may consequences. Pwedeng maging mabuti, pwedeng maging masama. Kaya pagka yung emotions hindi natin na-control, pag talagang very extreme na siya, pwedeng sa kulungan o kaya sa hospital, no, o sa libingan. Sa kaso ni Julius, ospital ang kanyang kinahantungan, ngunit hindi basta sugat ang inabot ni Julius. Sa medical legal certificate sa Quezon City General Hospital, nakasaad na nagtamo siya ng extensor muscle injury at open displaced fracture sa kanyang kanang braso.
Ayon kay Julius, matapos ang pananaga, ay patuloy pa rin ang pagmamanman ni Epifanio sa kanilang bahay. Kaya naman nagtungo ang bitag Next Generation sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal upang mag-imbestiga, kunin ang panig at hanapin si Epifanio Catome. Mula nang mangyari ang pananaga, hindi mo na nakauwi si Julius sa kanilang bahay. Bilang ama, kay Julius umaasa ang kanyang 5 anak. Dahil sa pananaga, buhay at kabuhayan ng buong pamilya niya ang nalagay sa panganib. Kaya hindi napigilang maging emosyonal ng kanyang anak nang makita niyang ligtas ang kanyang ama. Alis na tayo? Hindi kayo gagalaw dito. Sino nandito? Samantala, pinuntahan din ng bitag ang lugar kung saan tinaga ni Epifanio si Julius. Dito, binalikan at detalyadong isinalaysay ng biktima ang mga sandaling muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Diyan po siya, nakatayo po siya dyan. Bigla po nung kausap ko po yung 911 na pulis na tinawagan ko, paglingat ko po, bigla niya po ako sinugod. Ginanon po bigla niya ako sa parting ulo. Pagka ano po, ginanon ko po. Dahil tatama po sa mukha ko, sa ulo ko. Bali nandito na siya, nando naman po ako. Nung bigla po inundayan na naman ako, yun, nakatakbo na po ako. Hinabol pa po niya ako hanggang doon sa baba. Nahihilo na po ako sa dami ng dugo po na medyo nagdidilim na rin yung yung paningin ko. Ang naisip ko lang po talaga, tumakbo na lang. Tinunguri ng grupo Ayan po. ang bahay ni Epifanio upang kunin ang kanyang panig. Ilang ulit kumatok at naghanap ang bitag, ngunit walang Epifanio na humarap. Magandang umaga po. Matanong ko. Nakikita niyo po si Epifanio? Kailan yung last nakita niyo sa kanya? Bago po, nung nangyari na po yung Hindi na umuwi? Walang tao dito ngayon? Sino kasama niya dyan? Siya lang yun nandito? Walang asawa? Hiwalay na. So hindi na siya nagpakita nung panahon na nagkaroon na ng tagaan. Hindi na bumalik. Sir, kailan niyo uling nakita? Matagal na? Nung tagaan nila wala na? Hindi niyo nakita talaga? Dito si ma'am. Ma'am, kailan niyo last nakita to? So, ibig sabihin, pumunta rito. Pumunta dito? Pero itong week na to, napadpad ba? Anong araw nung nakaraang linggo? siya nagawa ko si John. Gumawa pa rito nung nakaraang linggo. Miski ang bahay ng asawa at anak ni Epifanio ay pinuntahan at kinatok din ng bitag, ngunit wala ring humarap upang magbigay ng pahayag. Tao po! Tao po! Nasa taas. May tsinelas eh. Tao po! Mang Ipang! Manong Ipang! Wala si Manong Ipang? Wala. Hindi na lalabas. Kamali ka rito. Gulong ka rito. Mali. Maling direksyon ko. Sa pag-iimbestiga ng bitag, isa pang pangalan ang lumutang. Hindi lang pala si Epifanio Catome ang nasasangkot sa reklamong ito. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ronnie Catome, presidente ng Homeowners Association, ang umano'y nag-utos na sungkitin ang mga mangga. So, kayo sir, aminado naman kayo na kayo nag-utos para i-harvest yung mangga? Opo. Kasi amin na bago sila napuntan, mangga na yan dyan, talim na yan dyan. Dati naman
yan kakuhin na tanim ng matanda dyan. Hindi, ang may tanim ng matanda niyo po. Pero kahit sabihin na natin na matagal na kayo nandyan, panahon pa kayo ni Rizal, o panahon pa kayo nag-dinosaur dyan na nagtanim, meron po tayong sa batas natin na kung kaninong lupa, yung tinamnan mo ng puno, kahit ikaw po ang nagtanim, hindi mo po puno yan. Kaya nga po. Ang punto lang po, may nakatira na po roon na dapat Oo nga, hindi nga po sa akin, kung wala po nandyan, dapat pagpaalamanan. Syempre sila po, nabastos pa yung feeling nila, nabastos sila. Unless po, hindi nyo sila nire-respeto nakatira roon. Sobrang nga pagrespeto ko yan sa kanila bakit So, dapat, nung wala pang tao, dapat, ang ginawa ng mga tao nyo, hindi muna tinuloy, inantay po muna sila. Pag dumating kasi, hindi naman siguro mauubos yan kung mag-aantay lang ng wala nga oras. po tao na sabi nung inakyat ko, wala naman daw tao. So, tingin nyo sir, may mali o wala? Palagay ko, binigyan na lang ng mali. Hindi, may mali o wala? May mali o wala? Parang sa akin naman, di ko kamalian yun. Yung bakit umabot dun sa pananaga? Basta nabalta lang ako, naghabulan. Pero hindi ko alam na may tinamaan na yun. Pero sabi lang, may hinabol daw si Pang. Ang tanong ko ngayon, nasaan si Mang Epang? Ay, hindi ko po alam yun. Basta kung nasaan. Kasi po, ang aking nun, sabi ko, kung wala pa naman pag-aayusin lang kayo ng barangay. Hindi pang barangay yun, no? Kaya nga po, Kung napatay to, murder na to kasi pinagplanuhan Kaya siya. nga po. Huwag na natin pagtakpan yung mali. Huwag na natin i-justify yung nangyaring pananaga kasi kahit kanino, hindi naman siguro deserve ng kahit sinong mataga ka. Ano lang dyan, sir? Respeto. Yun lang yun. Hindi naman niya inaangkin yung puno eh. Kahit wala naman po kami wala na problemang buhatin mo yung puno na yun. tao Saan mo na hindi madadali? nire-respeto namin. Samantala, matatanda ang unang tumakbo si Julius sa Taytay Municipal Police Station upang magsampa ng reklamo. Ngunit imbes na agad maaksyonan, pinabalik pa siya sa barangay. Hindi dito natapos ang laban ni Julius dahil hindi pumayag ang bitag na maipit sa mabagal na proseso ang kanyang reklamo. Idiniretso ng bitag ang kanyang kaso kay Rizal Police Provincial Director, Police Colonel Eleazar Barber Jr. Based naman kasi dun sa natin dito, although it does not result dun sa mortal wounds, an intent is intent to kill. Yun ang in-establish natin dito, tama? The difference between killing, yung prostrated at saka yung attempted, is that kapag naging homicide na, we no longer try to explain yung intent. Kasi conclusively presume patay na eh. Pero tayo, in-elevate na natin. Diba? Attempted homicide. Tinaas na. Isa ring abogado si Police Colonel Eleazar Barber Jr. Ayon sa kanya, batay sa mga ebidensya, may sapat na batayan upang ituring ang reklamo bilang attempted homicide. Ipinilawanag din niya kay Julius ang mga susunod na hakbang sa kaso. Pag na-file ito ng halimbawa sa fiscal naman ito na ngayon, evaluate ng fiscal to, mag-PPI kaya preliminary investigation. And then after that, procedural lang yan. Pag hindi siya umapir doon, automatic yan ipafile, bibigyan to ng information. So we will just wait for the issuance of the warrant of arrest. Salamat sa sa pagpunta niyo sa amin and lalo na kay Sir Ben, papasalamat tayo kay Sir Ben. Kapagkat yun nga, sabi nga, action agad, action mabilis. Yun din ang gusto natin sa level ng PNP, yun naman ang direksyon ng ating Chief PNP. Sabi nga, serbisyong mabilis at na immediately nararamdaman. So, naramdaman natin, kailangan may pakita natin. And by this filing alone, mabilis naman yung ating mga institutional coordinations with our partners. Okay? Sinampahan ng kasong attempted homicide si Epifanio Catome matapos ang pananaga kay Julius. Hanggang ngayon, wala pa siya sa kustodiya ng mga otoridad at itinuturing pa rin at large. Mula nang maganap ang insidente, hindi na siya muling namataan sa kanyang tirahan. Nagtatago ito at ayaw harapin at panagutan ang resulta ng ginawang krimen. Kung may impormasyon kayo sa kanyang kinaroroonan, pagmasdan ang hugis ng kanyang muka,
at agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa bitag. Makipagtulungan upang makamtan ng biktima ang hustisya. Walang puwang sa lipunan ang karahasan. Ang bolo o itak ay hindi sandata para manakit ng kapwa. Kung kayo'y biktima ng katulad na pang-aabuso, walang nakikialam, walang nakikinig, at dehado ang laban. Ipabitag mo. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili. Opo. Kinukompronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag. Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. To watch more exclusive videos of Bitag, download our Bitag app now. Visit our YouTube channel, TikTok account, Facebook account, website, and X. Download our Bitag app now. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.